dear beloved, Boss Mike, Cervera. Bryce Hernandez, pinalaya na. Bakit kaya mga kababayan? Alamin natin yan. Eto na, pasok. Si dating DPWH engineer Bryce Hernandez laban sa mga mambabatas na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Kaya pansamantala siyang palalayain ng Senado. Yun! Palalayain pala para kumalap ng dagdag mga ebidensya, mga kababayan. Ano? Ha? Si Marites Musti. Martial law na! Pwede yan, mga kababayan. Bakit hindi? Di po ba? Pagka nag-martial law ba may magagawa pa sila. Wala na. Pero mga kababayan, nagbigay po, ito lang, isisingit ko lang. Ang lahat ng mga general ay nagbigay ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solido ang suporta. Sa kabila ng may mga retiradong matatanda na rin na mga general, ang mga nananawagan ng kudita. Nako, Diyos ko po. Sabi ko sa inyo may mga nananawagan na nang magkudita daw sila. Kita nyo? Kukudita? Para saan? Ay, subukan ninyo. Oo, subukan ninyo. Ay, meron pa ako sabi ko sa inyo eto darating ang araw, baka itong si Martin Romualdez, ito ang sumira ng sumira lalo kay Pangulo Bakit o kanyo? Sa isang pag-aari daw di umano, ayon sa aking ayon sa aking source. Di umano, itong isang pag-aaring network ng dating speaker. Mga kababayan ko, abay binalita. Oo, may binabalita daw na pati daw po si Pangulong Bongbong Marcos ay kumukubra. Kita nyo mga kababayan ko sa sariling network pag-aari ni speaker. Tignan nyo mga kababayan ko. Sinasabi mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos abay kumukubra daw. Alak ka. Yan ang sinasabi ko na kita nyo, darating talaga yung sinasabi ko sa inyo, yang Martin Romualdez na yan ay hindi kakampi natin. Papanggap po yan. Maniwala kayo. Eto na. Sige, dito na tayo. Ano nangyari kay Bryce? Pasok! Nahanap ng mga resibo si dating DPWH engineer Bryce Hernandez laban sa mga mambabatas na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Kaya pansamantala siyang palalayain ng Senado. Yun! Sana makakalap, mga kababayan, sana makakalap, ng ebidensya na magdidiin, mga kababayan, dito po sa mga hinayupak, mga hinayupak na mga magnanakaw. Alam nyo, nakakainis siya sa hearing. Sa totoo lang. Ano po? Nakakainis sa hearing, Labas mga bashers, unawain mo na lang Arnold Lopez. Kasi syempre hindi naman nila naunawaan din minsan at hindi naman sila updated, di ba? Kaya ako naunawaan ko sila kung sila mambash. Yung iba naman, yung mga alagad ng mga kadiliman, di ba? Syempre yung mga yan, bobo yung mga yan nuknukan ng mga tanga yan di ba? Anong alam ng mga yan? Ang alam lang ng mga yan, sumahod. Gumanyan, di ba? Yun lang. Tapos, hindi na mag-iisip yan. Dahil nakakatanggap ng kwarta, syempre, pagtatanggol ko na pagtatanggol kahit mali pa. Ganun sila di ba? Yung kampon ng ng kasamaan. Di po ba? Yun, ganun yun, Arnold Lopez. Kaya yung mga basher natin galing doon sa mga nakaganyan, kapag nadapuan ng kwarta, ang palad nila, sarado na mga isip nila. Hindi na mag-iisip, basta ipagtatanggol ko dahil ikaw nagbibigay dito sa palad ko. Ganun di ba? Yun. Eto na, mga kababayan ko. Pasok! Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños.
Mayan kailan palalabasin ng Senate detention itong si Hernandez. Rigi, bukas na bukas din, pansamantalang palalabasin ng Senate Detention Facility itong si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Yan ay para nga makakalap siya ng ebidensya kaugnay sa mga akusasyon na sinabi niya sa mga pagdinig ng Senado. At kung sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na siya ring chairman ng Senate Ribbon Committee, hiniling niya ito kay Senate President Soto na payagan munang makalabas or temporary pass para kay Bryce Hernandez. Matatandaan. Ay, nako, ito ang problema dito mga kababayan ko. Paglabas ni Bryce, nanganganib ang buhay nito. Ay bay, dapat mga kababayan, dapat siguro humiram muna ng mga bodyguard kay Sara. Dahil si Sara, mga kababayan, sandamakmak ang bodyguard niya eh. Kulang na lang mga kababayan, bodyguard na kumordon sa kanya eh. Ano po? Hindi totoo. Kay Sara Duterte, mga kababayan, ang kumukordon sa kanya, yung pong lahat bodyguard niya hawak kamay eh, habang naglalakad sa gitna. Di po ba, no? Napaka-OA talaga nung, vice presidente. Si Pangulong Bongbong, nakita ko kahapon, mga kababayan, kasama ni Isko, naglalakad sa Tondo, mga kababayan. Abay mga kababayan, solong-solo eh. Naglalakad lang yung dalawa eh. Si Mayor Isko tsaka si Presidente. Di po ba? Si Sara, mga kababayan, nasa loob na ng isang building. Abay mga kababayan, kinukurdulan pa ng mga hawak kamay na mga bodyguard niya. Di po ba? Nakakahiya. Yan. Ngayon, baka pwede naman hilingin na Senado na bawasan muna yung sandamakmak na bodyguard ni Sara Duterte at ibigay muna rito sa Bryce Hernandez na makakatulong para makapagbigay ng hustisya sa mga nawawalang mga proyekto tulad ng ghost project sa flood control. Ano po? Diyan po natin Diyan po natin muna sana tulungan itong mga makakapagpaliwanag, itong makakatulong para managot yung dapat managot. Di po ba? Oo. Nangangalib ho talaga mga kababayan. Loretta Dungca, thank you naman. Yan. Tuloy. Jiggy, no, sa pagdinig ng Senado ay iniuugnay ni Hernandez ang dalawang senador. Sina Senators Chingoy Estrada at Joel Villanueva na di umano nagpababa ng milyon-milyong pisong pondo para sa ilang flood control project sa Bulacan. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Tapos uuwi ka sa Bulacan, baluarte neto. Etong si Joel Villanueva na isa ring nuknukan ng sinungaling, ano pa? Ay sigurado ho mga kababayan, nagdidelikado po ito hong buhay ni Bryce Hernandez. Ano po? Kaya kailangan, hindi yung uwi ka lang. Nako, delikado yan. Ako sa totoo lang, delikado yan. Baka ho mga kababayan mategi bambam Baka ho mamaya isalvage, baka ho mamaya targetin, mamaya ambusin Baka mamaya ma-riding in tandem Ano po? Delikado ho. Sabi ni Nam Noma, konti pa lang yung naglalike, magli-5,000 na tayo. Ito na. Tuloy na. At sa pagdinig din kahapon ay sinasabi ni Senator Ping Lacson na na-trace nila yung halagang 355 million pesos na itinuturo ni Hernandez kay Senator Jinggoy Estrada sa 2025 national budget. At yung 600 million pesos na itinuturo naman ni Hernandez kay Senator Joel Villanueva ay nandoon daw sa 2023 budget na unprogrammed funds. Pero ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, teka muna, kailangan ng resibo. Kaya bukas na bukas din, Gigi, 6 a.m. to 6 p.m., papayagang makalabas si Bryce Hernandez para maghanap ng mga kaukulang sinasabing resibo man yan, ledger man yan, ano mga patunay dun sa kanya mga claims. Nako, mga kababayan, sana makahanap at matitigil at lalo na namang kakabahan itong dalawa na ito. Sino? Si Joel Villanueva na talagang lahat gagamitin. Magpaawa, magtanong-tanong kunyari, may kinalaman ba ako dyan? Naglabi ba ako? Mga kababayan nagsinungaling ka na nung una, ano pang aasahan ng mga Pilipino sa'yo? Mga kababayan, kasi ganun ang ugali ko. Pagka nagsinungaling ka sa akin ng isa,
pakiramdam ko lahat na ng sasabihin mo kasinungalingan na. Ganon din po ba kayo? Ako kasi ganon eh. Once na nagsinungaling ka sa akin ng isa, pakiramdam ko, lahat ng sasabihin mo sa akin, kasinungalingan na lahat yan. Oo. Ganon ho ako eh. Ewan ko. Ewan ko kung parehas tayo, ano. Oo. Tingnan nyo, Joel Villanueva, nung una tinanggi-tanggi na, kilala nyo ba si, kilala nyo po ba si Henry Alcantara? Wala akong kilala. Eka, hindi ko kilala. Hindi ko kilala yan. Oh, tapos mangyari mga kababayan, ang daming naglabasan na mga litrato na magkasama. Banggit-banggit ang pangalan niya. At meron pa silang usapan, mga kababayan, na itong si Villanueva nagtatanong talaga dito ho kay Henry Alcantara. Oh, di sinungaling nga talaga, mga kababayan ko. O tapos dito naman tayo kay Jinggoy Estrada, mga kababayan. Oh, tignan nyo ho, mga kababayan ko Oh, tulad niyan, yung kanyang kasarian hindi pa rin nalilinaw, ano? Sinagot na ba ni Jinggoy yung pong kanyang kasarian? O mananatili na lang na isipin ng taong bayan kung bading bakla itong si Jinggoy, ano? Mga kababayan ko, sa tingin ho ninyo. Kasi mga kababayan hindi ho umaamin pa eh. Pwede naman kasing sabihin na oo, totoo, badiday ako, gano'n, mga kababayan. Pwede naman ho yun sabihin na badiday. Ano nga naman ng nun? Ano ba ang masama ron, mga kababayan ko? Wala naman di ba? O kung bakla ka, di bakla ka. Kung lalaki ka, di lalaki ka. Di ba? Palaisipan pa rin, Boss Mike. Ayan, sabi ni Jane Watson, magtatanggal na ako ng bigote. Ay, nako. Minsan yung mga may pabigo-bigote at medyo mga pamacho-macho daw ang dating, mga kababayan, nako, Diyos ko po. Oo. Yan po, mga kababayan daw ang maraming tinatago mas okay na daw, mga kababayan, yung nagbabading-badingan. Nako, yung pala'y pamamaraan lang para mapalapit sa mga babae. Ay, nako. June Paldas. Thank you naman. Eto na. Ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Inaprubahan ni Senate President Soto yung aking request na siya samahan palabas ng escort ng USAA. Yon, dapat. Tama yan. May escort. Kinakabahan na nga ako sa may bigote. Nakaw! Yari ka na. Yari ka na! Eto na. Ay Chang, si Arnold Lopez, katabi niyan si Chris Ulo. Tanungin mo si Chris Ulo. Tanungin mo eto, Boss Mike, ikaw naniniwala ka ba bakla ako? Abay, oo. Gago. Puta. Gago to Hoy, sino ba namang hindi maniniwalang bakla ka? Baklang-bakla ka naman, di ba? Tanong ko sa iyo, ninyo, bakla ba si Jinggoy? Sige nga, sagutin mo nga. Bakla ba si Jinggoy? Eto na. So, makakalabas siya sa isang purpose lamang. Ang biniling ko lang sa mga abogado namin, kailangan closely coordinated do sa lawyer ni Bryce Hernandez. At may anong reaksyon dito ni Senator Estrada at Villanueva? Noon hanggang ngayon, Jiggy, mariing itinatanggi. Gano'n naman talaga Oo, kailan pa. Hindi aamin yung mga yan. Sino aamin sa mga yan? Huwag ka ganyan, Boss Mike. Lalaki ako. Lalaki gusto mo. Lalaki gusto mo. Ikaw talaga, oo. Sige nga, kung lalaki ka, laplapin mo nga yung isang vlogger na mataba. Laplapin mo! Pakita mo sa amin kung talaga lalaki ka. Walang iya. Eto na. Ito mga ito. Kailan ba amin itong mga to? Parang si Nino. In denial pa raw siya. Ito na, mga kababayan. Senator Estrada at Villanueva.
Noon hanggang ngayon, Jiggy, mariing itinatanggi nila Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva yung pagkakadawit nila. Kita nyo mga kababayan, ang kakapal ng mga mukha eh. Wala ho nga amin. Hindi ho aamin. Sino nga aamin sa kanila dyan? Oh, kahit na alam na natin ang katotohanan, kayo, ramdam nyo mga kababayan. Ano? Si Jinggoy, kilala ko. Jinky, bakla. Uy! Ikaw ba talaga yan? Oh, eto mga kababayan. Tignan nyo ho mga kababayan. Kahit na ho, marunong tayo tumingin ng isang tao na nagsisinungaling. Ano po? At makikita at masisense nyo, mararamdaman nyo ho eh. Di po ba? Mararamdaman nyo sa sarili nyo mismo kapag tinignan nyo yung mga tao na mga inuusig kung sila'y nagsasabi ng totoo. Kitang-kita nyo eh. Di ba? Kitang-kita. Eric Santos, ako Boss Mike, wag mo sabihan na bakla. Ako kukuruting kita. Di ba mga kababayan ko? Alam natin eh. Sa mukha ng tao kung nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo eh. Di mo ba? Ayan. Judy Mayo. Si Jinggoy. Si Villanueva. Kita nyo yung mga pagmumuka. Sila ba mga kababayan masasabi nyo na, na walang kasalanan? Mac Tandem? Wala! Mga kababayan ko. Ellen Ventura. Boss Mike, Dawit si PBM dun sa donation nung, kita nyo mga kababayan ko. Di po ba? Ayan na. Madali lang ho yan, kapangatwiranan ni Pangulong Bongbong. Boss Mike, Dawit si PBBM doon sa donation noong 2022. Ganito ho yan, mga kababayan. Ang nangyayari kasi noong 2022 sa mga donasyon, hindi naman ho si Pangulo ang humahawak niyan . Alam niyo po ba yon? Hindi ho si Pangulo. Kaya ho, madali lang hong pangatwiranan ho yon. Ano po, wag ho kayong masyadong maniwala sa mga sinasabi nila na donasyon sa kanilang dalawa ni Sara nung tumatakbo sila. Sa ilalim ng Uniteam, mga kababayan ko, may mga taong naka-designate dyan. Lalo na yan, si Vic Rodriguez. Sabi nga nila mga kababayan, si Vic Rodriguez ay marami hong nakuha na donasyon yan na hindi na ho ni-remit. Kita nyo? Kasi mga kababayan, ang dami talaga noon. Mga tao na mga amuyong na lahat gusto may boses eh. Kita nyo? So yan, yung mga donasyon, walang kinalaman dyan si Pangulo. Totoo, ha? Huwag nyo isipin na meron, kay Toby, kayo magreklamo. Yan, di ba? Sige, tuloy. Diyan sa anomalya ng kahit anuman daw na flood control projects, kung matatandaan din natin, Jiggy, kahapon sa pagdinig, medyo kumambyo nga itong si Bryce Hernandez sa kanyang testimonya nung sila ay magka-face-to-face o magkaharap ni Senator Jinggoy Estrada sa Blue Ribbon hearing. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Buo ang aking loob. Laks ng pating naman talaga. Buo! Aminin mo muna kung badiday ka talaga. Para maniwala yung tao, di ba? Bandang huli, ang katotohanan ang mananig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. Naka! Diyos ko. Alam nyo, kung malilinis pala lahat ang mga politiko natin, di sana mga kababayan hindi natin dinadanas ang korupsyon. Itong pahirap ng dulot ng korupsyon. Itong pahirap ng dulot ng pagnanakaw ng mga politikong nakaupo na yan. Ano po? Kung lahat pala kayo malilinis, kung lahat pala kayo ay walang mga kasalanan, walang mga bahid, ano po? Kung lahat ito walang mga bahid, bakit ba pala nagkakaroon tayo ng problema sa korupsyon na mismo kayong mga politiko ang may gawa? Ano po? Sino ngayon ang may kasalanan? Sino ngayon ang nagnanakaw talaga? Mga kababayan ko? Yun po yun yung katanungan Hindi naman makakabuo ng hindi naman makakapagbuo ng proyekto yan kung hindi nyo bibigyan
Hindi kayo maglalabi sa mga contractor. Ano po? Di ba? Hindi naman magkakaroon ng pondo yung mga yan kung hindi kayo mag-i-insert. Ano? Ha? Oh. Di ba? Oh. Yun eh. Yan, mga kabayan. Ha? Tuloy. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Oh, tama. Sa'yo yan talaga. Oh, di ba? Itsura mga kababayan eh. Tignan nyo ho. Yung mga itsura na itong dalawa na to. Oh. Tignan nyo mukha, mga kababayan ko. Mukha bang nagsasabi ng totoo ito? Ha? Magagaling mga kababayan mapagkunwari. Ganon, walang pinagkaiba ang mga artista sa politiko. Magagaling magdrama, mga kababayan. Ano? Our beloved Boss Mike Severa